Napakalakas ng ulan. Lakas ng ulan. Grabe. Mukhang ipapasok. Nakabag tayo. Pero naka-ready naman tayo. Medyo baha pa rito, oh. Kailangan naka-enclose. Ganito, naka-crocs ka, ganon. Ang sabi ng presidente, Diyos ko naman, this is the new normal daw. Aba, anong this is the new normal? We can do better, they can do better. Bakit naman ganun? Bakit ka bibigyan ng this is the new normal? So normal na to. Kapag bumagyo, umulan ng kahit walang bagyo, habagat yung humagupit sa atin noong nakaraan, hindi naman totally or directly yung bagyo. Eh bumabaha na agad, kagaya niya ng lakas ng ulan ngayon, di ba? So ngayon, magmula Monday, kasi Sunday pala nag-uulan na, magmula nung Monday, walang pasok ang mga estudyante. Mga estudyante lang in all levels. I don't know kung anong ginagawa ng school nila, if nag-asynchronous class sila or online class, which is nagawa naman or proven naman na nagwo-work pag mula ng pandemic, and I hope ganun yung ginagawa nila ngayon. So yeah, right now this is the current situation dito sa Maynila. Ang lakas ng ulan, Diyos ko. Saan ako tatabi? Yung ulan ngayon, lalakas. Yan, kagaya niya, bumubuhos na malakas. Then hihinto siya. As in literal na hinto, yung walang ulan, ganun. Pabugso-bugso siya, cluster ba? Kumbaga, tama ba yung term ko? Basta pabugso-bugso siya. Kaya hindi mo rin masasabi, tapos tingnan naman, pabugso-bugso yung ulan, tapos sasabihin, this is the new normal. So, how come itong mga LGU na to, sasabihin, walang pasok bukas, tapos umaraw naman, minsan naman, hindi sila magde-declare na walang pasok, tapos kinabukasan, umulan, bumaha, diba? Kaya hindi mo rin masisi yung mga local government sa hindi nila pagsuspend ng klase, kasi wala namang bagyo, habagat lang. Eh ngayon, simpleng ulan lang, wala, talagang babahain ka eh. I mean, may mas magandang response sana dun sa ganitong klaseng situation na kinaharap ng sambayan ng lipunan ng Maynila or ng Pilipinas. Instead na sabihin mong, this is the new normal, masanay na tayo. I don't think so na yun ang better at fit na sabihin sa ganitong klaseng sitwasyon natin. Napakalakas ng ulan. Look at that. I don't know guys if kita siya dito sa camera natin na we're using new settings, no? Naka minimum ISO 100 tayo, then maximum ISO natin is 3200 lang. So meaning kapag ganito madilim, kaya lang paliwanagin ng camera natin yung videos niya or clips niya into 3200 na ISO. Masyado siyang technical pero yeah, I just wanted to share para sa mga gusto rin bumili ng ganitong klaseng camera, mag-setup din ng ganitong paklaseng motovlogging. Lakas ng ulan. Grabe. Mukhang ipapasok. Nakabag tayo. Pero naka-ready naman tayo. Kawawa si kuya. Grabe lakas ng ulan. Ito ang kinaganda sa setup natin. Hindi na ako naglagay ng GoPro natin as secondary cam. Ito ang kinaganda sa natin ngayon. Sa setup natin, hindi ko kailangan mag-worry about my camera because 100% nakasarado, nakasil yung camera natin. We don't have to use wired microphone or whatsoever, naka-wireless tayo. We're using DJI mic na nakakabit dito sa loob ng helmet natin wirelessly. They are connected via Bluetooth directly doon sa camera. Muntik pa kami magbanggaan nun. Bawal naman kasi talaga mag-U-turn doon. Monumento guys, one of the most congested road pag pupunta ka sa Valenzuela, Navotas, Malabon, Quezon City, dito sa may Monumento. Sobrang congested dito. Ngayon maluwag, bakit walang pasok eh? Yan dito, nag-iipon-ipon, jeep, buses, angkas, lahat na. Dito tayo. Siguro patila muna tayo ng ulan or may bibilin lang ako saglit dito sa may SM. Ayan o, SM Grande, ano nakita nyo? Mostly habal yung mga yan. Yan o, pag kumuha ka ng pasahero dyan as legit na MC taxi, aawayin ka pa niya mga yan. I'm not targeting all of them pero meron talaga, may napanood akong vlog sa TikTok. Ganun, inaway niya. Kala niya naghahabal yung move it. Sabi niya, bro, kapag nandito ka sa pesto namin, wag kang kumuha ng pasahero. Yung kinukuha niyang pasahero is nag-book sa kanya. Ay, no loading, unloading. Pero tingnan nyo, kaya nagkaka-traffic eh. Okay, park tayo rito. SM Grand nga pala guys. Maganda tong SM na to. Actually maraming mamahalin na restaurant dito, Japanese restaurant, tsaka yung mga Filipino restaurant natin. Ang kaso, kaya kaming mga taga dito, malapit dito hindi kami pupunta dito gawa ng sobrang daming tao lagi. Para siyang SM North, ganun siya. Pero mostly, kapag may kailangan ka, gadgets or whatsoever, lahat makukuha mo rito, mabibili nyo rito. One of the reason na rin siguro kung bakit maraming sa kanya pumupunta. Wala akong makita sa visor ko. Dulas dun sa hig. Okay.
Salamat. Dahil parking ngayon. Right now guys, up until now, I am testing out our new setup, new settings, lalo na dito sa mic natin, tsaka sa image quality natin or sa video quality natin. If, eto, nasa indoor tayo, hindi naka-automatic yung settings ko, nilimit ko siya sa 3,200 and yeah, I think it looks great nang walang noise. Naka-negative 2 kasi yung texture natin, tapos negative 1 yung noise reduction. Ayoko kasi nung negative 2 gawa ng kapag ganitong madidilim, ano na siya, obvious na masyado yung ano niya, yung noise niya. Kapag isiniro ko naman, nawawala na, nasa-sacrifice naman yung details or yung quality ng image natin na ano niya, parang kumbaga sa IG na-applyan siya ng filter na pampakinis. Yun, kapag naging masyadong makinis yung video mo, ayun, pangit na siya. Ano siya, hindi na siya natural looking. Ayun, kagaya yan, yung mga motor, nawawala yung sharpness ng ano, ng video. Mission accomplished guys. Pinasok ko na rin yung bag ko. Actually guys, yung apat na Coco na large, nagkasya dun sa loob ng ano ko, yung compartment ko. Nilagay ko na rin yung bag natin, ayan, para walang mabasa if ever na malakas talaga yung ulan sa labas. We're ready, at least we're ready, no? Sir, thank you. By the way guys, ito nga pala napapanood nyo, we're filming in 4K 4K resolution, 30 frames per second, at parang ang lakas ng ulan pa rin sa labas. Nagjajaketan sila. Okay, wish me luck. From SM Grand, meron ditong daan sa likod. Paglabas nyo, PNB. Yan, malakas pa rin yung ulan. Kung sa mga bata to or sa mga estudyante, this is hassle. Pero kung sa mga employee, sa mga dapat magtrabaho at dapat mag-function na agencies ngayon, this is tolerable. Lalo na sa may mga sasakyan na hindi naman nakamotor. Actually ako nakamotor nga ngayon eh. Tolerable naman. Wag lang bukas sana lumakas to. Wag sana. Ngayon ay papasok pa lang eh, palanding pa lang yung bagyong Emong eh. Uy, yung aso. Nate-testing natin ngayon yung night quality. Huli tayo. Daan tayo dito, pasok ulit tayo dito, tapos labas tayo sa may ano. Buti mabait naman. Mabait naman sila. Hingi ka lang ng pasensya, no? Hingi ka lang ng dispensa, i-commit mo yung mali mo. Doon talaga. First time ko nahuli doon. Hindi ako taga dito guys eh. First time ko nahuli doon. Mali ko yun. Ang ganda humatak ng ano natin ngayon, ng motor natin ngayon. Kahit ganito yung weather, mararamdaman mo yung torque niya eh. Less yung dragging ngayon, yes, kasi bagong linis yung CVT niya. Pero yeah, iba yung ano niya, takbo niya. Mali pala yun. Guys, yung nasabi ko kanina na pwedeng dumaan doon, na may daan sa likod, na paglabas nyo, PNB, mali pala yun. That's one way. Sana ganun din sila kahigpit dito sa mga nagsasakay na to, no? Loading, unloading. Well, anyway, ako nga, napakiusapan ko sila eh. Sino ba naman to para hindi makiusap sa kanila? Pero ito kasi marami na aabala. Ayun no, marami silang naaabalan. Yung mga taong gusto lang din maghanap buhay, yung mga taong pauwi na dahil pagod na sa trabaho, di ba? Luckily, di umuulan. Thank you Lord. Pag dumadaan kayo dito sa Monumento Circle na to, talinuhan nyo, diskartehan nyo, huwag kayong tatanga-tanga. It's either ikaw ang maka-aksidente or ikaw ang makaka-aksidente. Wow, linis oh. No, this past few days, actually parang no isang araw lang or kahapon lang ata ang humupa ang baha dito. Papunta tayo ngayon sa the legendary BBB of Valenzuela. Yes guys, Valenzuela, kung saan may Jollibee dito sa may harap ng San Miguel Corporation planta nila, bumabaha doon, okay? Yung mga foreignaria na nasa gilid doon, literal na lumulubog yun guys. Kaya I don't know kung paano nila well, I know, meron silang fail-safe if ever worst comes to worst. Umulan, bumagyo, bahain sila ng lagpas tao na naman, eh nakakontain lalo na yung mga gamot nila or yung mga cadavers nila. Ngayon pala natin makikita kung paano din mag-perform itong camera natin in low light ng nakaganitong settings. Kasi na-try ko naman na to dun sa auto settings niya. Meaning, pupiyok pa. Meaning, sa auto settings natin, straight up, out from the box, yun agad yung pinang-vlog natin. Yung vlog natin sa may Quiapo. Maganda siya, maliwanag. So, itong place na to, mataas to. Pero pagbaba dyan, sa may Malabon, yun ang ano talaga. Alam nyo ba, sa mga J-channel ko dyan, sa mga nanonood, ano, yung Potrero Malabon na yan,
lalo na sa baba dyan. Ito, kung makikita nyo yung daanan pababa to, may mas ibababa pa yan. Ayan, katulad yan, no? Oh. Ang baha pa nga dun sa baba eh. Talagang pag umuulan or hinahabagat sila or binabagyo, kita nyo, di ba yan sinasabi ko nakakaabala. Kapag binabagyo sila, literal na humihingi sila ng saklolo kasi talagang may namamatayan. Nalulunod guys, nalulunod. Yan oh, may pababa dyan. Siguro mga, ayun oh, siguro mga hanggang 3rd floor to 4th floor ng building yon. Ganon kataas yung sa baba nun. Tapos meron ditong tulay. Yan, Tulyahan River yan guys. Tulyahan Bridge. Correct me if I'm wrong guys, hindi ako taga dito. Yan. Pupunta ako dito kasi taga dito yung girlfriend ko. And yeah, na-experience ko na rin, first hand experience yung baha dito. Okay ng baha dito. Ayan, may pababa din dyan. Sa mga taga dyan, shoutout at tibayan nyo lang. Lalo na ang presidente natin, tignan nyo naman ang katwiran. This is the new normal daw. Ito yung Tulyahan River. Yan. Last time guys, magpo-post ako ng picture dito. Yan, ito yung baha dito. Ito, lalo na itong pababa na to. Hanggang leeg ang baha dito. Oh. Kung makikita niyo yung mga picture na yan, ganyan ho kataas ang baha dito sa lugar na to. Okay, try natin mag-stop dito sa may Jollibee. Hindi tayo pwede basta-basta mag-stop dito. Mahigpit dito, nanguhuli dito as in no contact apprehension. Okay, dito tayo. Saglit lang naman tayo. Ito guys, I think yung nagbibideo or nagpipicture or yung nagla-live, taga dyan, isa sa building na yan. Itong M. Salvador na punerarya na yan, tas dito sa tabi niya is Golden Crown yun. Golden Crown yun. Punerarya yan, tas may punerarya din dito. Ito si Jollibee guys, lubog yan. Okay? I think pumasok pa nga dyan sa first floor nila eh. Ganyang kataas ang baha. Ano, may babaeng naglalakad, diba? Si Jollibee kasing height niya lang, lubog yan. Ganyang kalupit ang traffic ang baha dito. Tapos yung mga tao, hindi na dito tumatawid. Doon sila nagtatawid, nag-evacuate, nagpapatila ng baha sa taas ng footbridge. Oh, yung Chowking nga, hindi na nagbukas eh. Oh. Ayan, dito isa rin to guys. Sobra din baha dito. Oh. Sana lang sa mga ganitong times or days na nag-uulan, na nagbababaha. Last time kasi, meron nag-trending no. It's so very inconsiderate na police na katatapos lang ng baha nun. Last time, same day, no? Last year, same day, same month, bumaha. Karina Karina or what? Basta ano din, C, ganun. Hinuli siya kasi nakachanelas daw siya. Taga ano siya, somewhere Valenzuela dun dulo pa Karuhatan. Gano'n naman siya, nag-reason out naman siya. Actually valid nga yung reason niya eh. Ang sabi niya, sir, nabahaan po kami. As of now, yung mga gamit po namin, pinagtatapon po namin. Yung mga gamit namin nasa labas po ng bahay kasi naglilimas pa lang po kami. Hinuli pa rin siya, tinikitan pa rin siya. Bawal kasi ang nakachinelas dito. Kailangan naka-enclose yung daliri ng paa mo. Ayan, medyo baha pa rito oh. Kailangan naka-enclose. Ganito, naka-crocs ka, ganun. Hindi naman siguro pasukin yung engine natin eh. Ito no. Itong daanan na to, nakakatawa to. By the way, Marulas to, going Abalos. Mayroon tong labas guys, Panubaliches na, Pa-Enlex na, Pa-Mindanao Avenue. Ang galing nito. Kala nyo lang maliit tong daanan na to, pero ang daming lagusan nito na, which is lately ko lang din na-discover. Dahil nga syempre, meron tayong partner dito nakatira. Yan. Minsan naliligaw pa rin ako dito kasi yan nga, tinan yung daanan. As in, ano lang, 2 lanes lang. Pero one thing na nakakatawa dito sa may Valenzuela, although may mga nakapark sa sidewalk, bihira. Sobrang bihira. Eh, kung i-compare mo sa Maynila or sa Tondo ha, na kung saan ako, doon ako nakatira, doon ako lumaki. Lumalakas yung ulan. Malapit na tayo, lumalakas yung ulan. Dito, madilim dito. Ay, wala, may ilaw nga pala tayo. Ano ba yan? Ba't di ko ginagamit? Meron nga pala tayo mini driving light. Lakas ang ulan. Ay, lapit ko na eh.